another therapy session. Di pa rin gumagaling si Kenzo, guys. So, humihingi lang naman siya ng advice kasi may future, tawag dito, operation. So, humihingi siya ng advice kung, or anong dapat i-expect niya sa tuli. So, ayan. Major operation. Major, 30 years of his life. Ngayon siya nagkalakas ng loob para magpatuli. So, kailangan niya lang ng advice. Welcome guys. So, 'di ba? Weekly na uli. Weekly. So ano bang magandang pag-usapan ngayon? So, kabatingan. So yeah, speaking of yun. Tawag dito, may recent ng hot topic na though nagigets ko, though sige yung context muna or yung topic muna is nako-call out yung mga content creators na nagko-content ng bading sila pero straight naman. Which is, okay lang ba mag-name drop? Siguro okay lang. Kilala na tayo wala. So, sila, Tito Marcy, si Abdul. Si Tito Abdul din ba? Ayan, so, yun. Sila. Apparently, as in straight pala. Oo, straight talaga. Kinasal recent. Si Tito Parehas Abdul. sila. I mean, hindi, si, Abdul lang ata. Tapos ginawa rin nila yung ginawa nila sa kasal nila. Okay, yung first look ata yun. First look ng bride. So, okay. Anyway. Ganyan. So, ang kinakagalit ng community is parang, ang term nila is queerbaiting. Queerbaiting. So, queer pala yung tawag. Ano ba? Yun ba yung tawag sa LGBT? Sorry, di ko kabisado yung... Queer. Plus. Parang, yes, queer. Basically, queer kapag so queer. Okay. Anything in the spectrum. Spectrum talaga. So, queer. Okay. So, yun. Kino-call out sila, ganun. Pero, ang pagkakaintindi ko naman kasi, doon sa pag-call out sa kanila is parang, yes, ginagamit nyo yung content na nagbabading-badingan kayo, kumikita kayo dito, ganun. Pero, kapag kailangan ng, kapag nakikiba kayong queer na pinaglalaban nila yung rights sila, bakit hindi namin kayo kasali? Parang ganun. Yun yung hindi ko lang sure, na bakit homophobe ba sila? I mean, what do you mean? Kunyari, yung sinasabi na hindi sila kasali, I mean, I'm sure na marami rin sila mga kaibigan siguro na queer. Ganyan. Minsan nila napupulot yung content nila kung totally wala silang... Totally straight lang tapos surrounded sila. Well, kung makakapulot ng ganun, which is sa TikTok lang din for sure, kung wala talaga silang queer friends. Diba? Imposible. Feel ko imposible. Imposible kasi... ginawa nilang basically doon sila kilala tapos wala silang kahit anong connection sa queer community. Tsaka for sure din, may nakasalamuhan na sila. Sa tagal kong buhay, dami ko nang naging friends din naman na, or naging classmate, ganun. I think yung pinaglalaban ng mga iba na galit sa kanila is, bakit kung sino pa yung hindi bading talaga, bakit sila pa yung kumikita doon? Na parang kami yung inaapi kasi bading kami talaga. Hindi ako sorry. Hindi ako kasama doon. I mean, sa POV nila. Na sila yung inaapi. Okay. Hindi naman inaapi technically. Wala naman na yatang inaapi ngayon. Pero like, sila yung inaasar, ganyan. Sa pagiging bading sila. Pero, kayo yung kumikita. By parang, just imitating yung legit na... Yung legit na bading. Yun, doon sila nagagalit. Sure ka? Feeling ko, siguro. Pero yun nga, yun yung, parang, kapag may mga, kumbaga,
nagpo-post sila regarding sa mga rights daw nila ng mga queers. Di ba yun naman, ano nila? Parang, dapat andito rin kayo. Baga, nakikibaka din kayo for us. Ganun. So, totally wala silang, I don't know. wala silang Sila ginagawa. Abdul and Marcy. I don't know. That I don't know. Kung di sila sumusupport sa community. Oo. So, baka doon, alam ko doon syempre, yun yung inaano nila, sinasabi ng community na di nila na-feel ata sila Abdul and Marcy. So basically, para silang Drake. Drake? Oo. Bakit Drake? Culture vulture sila, pare. No? Na parang, ito yung culture. Anuhin natin, kumbaga pasukin natin kahit hindi tayo part ng culture. Tapos magiging parang tayo dun. Tayo yung top dog sa culture nila na hindi naman talaga tayo part nun. Parang ganun, okay. no? Pero, sila, sikat nila yun, no? Parang nag-boom talaga si Tito Marcy at Tito Abdul. Na parang nakuha nila yung, yung kiliti ng tao when doing those content na natutuwa talaga yung mga tao. So, may mga fans pa rin naman sila kasi nakikita ko na parang, hindi, wag niyo itigil, ganyan. Tuloy I mean, kasi kapag tinigil nila, Sino na lang sila? Oo, na lang sila, di ba? Kasi yun naman talaga yung content lang nila eh. Wala naman silang... Ang naalala ko, nag-start yung content nila. Ewan ko lang kung tama yung pagkaka-recall ko. Nag-start yung content nila na parang, mukhang, maskulado tignan, ganyan. Tapos bigla, bading pala. Ganun yung content nila. Ganun lang nag-start. Tapos eventually nakilala sila as, akala nga ng mga tao, bading talaga sila eh. Parang, kung sa mga nakita kong content nila, parang di naman nila na hina-hurt or sinasaktan yung community or sinisiraan yung community. Ganun. I think nainggit nga lang talaga sa kanila na kasi kumikita sila dun. Baka. Yung iba na bading talaga. Actually, doon naman nagsisimula lahat no? Yung inggit muna. Yun ang nag-i-stimulate ng hate ng tao yung inggit. Bakit? Ba't sila kumikita? Ako, inborn na akong bading So, parang, dapat kumikita na ako since birth pala. Parang gano'n. Diba? Wala wala kang appeal sa tao Kahit hindi naman porket bading ka, dapat kumita ka Exactly. So, kung wala naman siguro usapang kita, siguro, pero, kung nakukulangan sila sa support ni Abdul. Ang hirap kasi si Abdul tsaka si Martin na kilala ko Ay, hindi, si Ivan pa pala. Ayun. Si Ivan, yung ba yung nakasalamin? Hindi ko alam kung yung pangatlo. Pangatlo? Hindi ko alam. Moreno. Alam ko Moreno yun. May tato. May tato. Ayan. So, ayan. Ayan si Ivan. Sino pa ba? Sila po. Kinakol. Hindi. Si bading talaga yun Ayan. Sino yung nakalimutan yung artista dati, yung babading-badingan din Nakalimutan ko pangalan niya. Like for example, let's say sila dati, sila Michael V, sila Ogie, lagi naman nila ginagawa before yun Tsaka sino ito? King of Comedy. Dolphy? Si Dolphy nagbabading. Nagbabading-badingan din ba si Dolphy dati? Yun. Sila Andrew E. Diba? May mga show sila before. May mga movie sila na may sila. Joey De Leon. Diba? Mga ganun. Ang dami. So, bakit hindi nila kinall out yun before? Or wala pa silang platform para... wala kasing social media pa nun. Okay. Pero kung tutuusin, kung titignan mo, yung mga skit dati sa Bubblegum, lahat yun cancelable pa. Gagi, lahat yun. Lalo si Michael V. Kung may gusto kayo i-cancel na tao sa Pilipinas, si Michael V, no? Parang siya yung yung godfather ng racist kagaguhan sa Pilipinas Ang lala. Diba? Pati, ilang episodes ng Bubblegum yun. Lahat ng episode, meron yun, men. Pero hindi siya ganun tinitake, hindi siya offensive before. Di ba? I mean, di ka ma-offend before. Kung, ewan ko, kasi hindi, pinalagpas lang ng tao Or alam nila yung ginagawa nila. Uy, go. Tingin ko, hindi pa
woke. Hindi pa woke yung mga tao ng time na yun. Sabi ko, di pa nila, hindi lang, Doesn't nila lang make it alam nila right. nakaka-offend to. Oh, I mean like, for sure alam nila na mali yun. Oo. Pero, Gago, feeling ko yung Twin Towers ngayon, hindi nila alam yung reference. Feeling ko hindi, imposible. I don't know. Tsaka yung mga, yung Tawag na kasi may national TV. Punta na Twin Towers, gago, hindi nila mga alam. racist na mga DJ Bombay, Oo. gano'n, di ba? So, parang, alam ba talaga nila or pinapalang, feeling ko hindi nila alam yun. Alam nila yun. Imposible hindi nila. Men, alam nila yun. Imposible hindi nila alam. Tayo nga alam natin Bakit sila hindi? Hindi, nung bata ka, nung napanood mo yung episode, alam mo? Oo. Ako, hindi ko alam. Hindi Okay, pa fun well. fact. Ito. Nung panood ko yung 9/11 sa news, Okay. na, as in, the day na nangyari yung Okay. 9/11, birthday kasi ng tita ko yun. Tapos nasa bahay kami ng tita ko. Tapos, as in, ang dami namin doon sa bahay na yun. Tapos bukas na yung TV, ganyan. Tapos, nung time na yun, nung 9/11, edi breaking news yun, di ba? Lahat kami nanonood kami ng TV. Parang, oh shit, may ganun na nangyari. So, kaya aware ako dun sa 9/11 sa Twin Tower. Oo. Pero, Nung bata ka, alam mo na-consume mo siya agad na siya na parang naisip mo na, gago, tragedy to. Or parang, shit, since bata ka, parang, ano to? Parang cartoon ba to? Parang ganun ba? Hindi, as in na-feel ko. Kasi, yun nga, since buong pamilya, may mga grown-ups din doon na ganyan, na parang, lahat sila yung reactions, parang, oh my God, okay. grabe, ano yun, ganyan. Ayun, parang, tapos may sumunod pa, di ba? no. Dalawa yun eh. Parang ang breaking news, yung una pa lang. Kasi may ano na. Di live na may news na, may sumunod na dun sa building. Tapos biglang may isa pa. Habang syempre, kino-cover na yung balita. Nung tumama yung pangalawa. Parang doon mo makikita talaga na yung pangalawa. Wow, may isa pa! Well, tawag dito, ano theories doon? Sa 9/11? Pinasabog daw yung building. Ni Middle East? Yung theory o yung press release nila? Ano yung press release? Press release nila is parang terorista yata galing Middle East. Middle East, oo. Hindi ko alam kung Iraq or Afghanistan. Oo. Afghanistan yata. Okay. So, terrorist talaga? Yun yung sabi. Okay. Pero yung mga conspiracy is pinasabog daw ng CIA. Well, CIA yung kumbaga nagplano. Kasi like for example, nung bumangga yung aeroplano, yung pagbagsak ng building, hindi siya pag ganun. Parang pababa siya. Na parang sa top floors tumama yung aeroplano. Tapos parang sumabog yung mga lower levels. Na pababa yung bagsak niya. So, kumbaga calculated na ganito dapat yung pagbagsak nung na unlike kapag terrorists, wala silang pakialam doon. Wala silang pakialam kung paano babagsak yun. So, I mean, the more destruction, the better. Ayun, yun yung sabi. Yun yung conspiracy. Conspiracy. Okay. In which, hindi malayo na parang the more na nalalaman mo yung mga kalokohan ngayon, na parang hindi malayo na gawin nila yun. It's possible. Anong reason nila? Bakit nila gustong umani yung building? World Trade, di ba? World Trade Center. Bakit? Di ba stocks yun? Para ibagsak yung stocks? Yata. Hindi ko sure eh. Parang, possible. Siguro. Or, parang, yata din yun eh. Na parang, tara, grahin natin yung Middle East. Parang ganun sila lagi eh. Na parang, uy, wala na tayong pera, pare. Wala tayong gera. Wala tayong magawa. Kasi kumikita sila sa sa gera eh. Kala ko puro palabas ng pera dun. Na parang, so, ang nangyayari is, ito parang technically money laundering siya ng US government. So, ang ginagawa nila, pag may gera, yung mga, syempre, yung mga weapons company, yung sila Lockheed Martin, mga ganyan, bibili sila ng weapons para sa gera.
Tapos, syempre, yung mga weapons na to, yung mga companies, babayad silang tax kasi kumikita sila eh. Mm. So, mabayaran din nila yung gobyerno. Okay. Tapos, for example, yung, again, babalik tayo sa favorite country ko. Okay. Si Israel. Si Israel. Ano Kala ko siya? naman si China. Si Israel, pinafund siya ng US. Okay. As in, literal na naglalabas yung US government from taxes ng mga tao Oo. para i-support yung Israel sa mga gera nila. Oo. So, kunyari, si US government, lalabas siya 7 billion, ganyan. Mm. Bibigyan nila kay Israel para, para ano yan, para protektahan niya yung sarili niyo. So, si Mm. Israel, binigyan ng 7 billion, bibili siya ng weapons Mm. kay US manufacturers. Okay. So, parang pabalik-balik lang Tapos din yung pera, babalik Oo, lang din. oo. Tapos, babalik lang din sa Oo. kanila. The endless cycle of Mhm. money laundering. Money laundering siya, man. Tapos ang di alam nila is galing sa tax lang din nila yun. So, technically, ang nagpupundar ng war is mga tao lang din nila. Oh, Diba? ganun. Grabe. Wild. Gago, well. Naisip ko nga eh, kung sa US, ganun yung sistema nila. Oo. Sa Pilipinas, sa atin, wala eh. Ano lang, flood control lang talaga din yung ano eh. Oo. Yung mga ways ng corruption nila eh. Money laundering? Di gago, may mga... ano pa ba? Hindi, yung mga flood control, hindi lang siguro. Andun pa lang tayo sa flood control, yung mga ano pa, DepEd pa. Yung pa, di pa natitignan yun, for sure. Ano pa ba? Hindi, yung... Ako talaga pag nakakita ako dun sa, kunyari, sa mga posts sa, for example, EDSA or Okay. C5. So may mga nakalagay na MMDA. Alam mo, napapansin mo ba yun? Ano yun? Yung may mga nakalagay na MMDA na parang, Made by, parang ganun? Parang... hindi siya parol eh. Pero mukha siyang parol na nakakabit sa lamppost. Okay. Na parang MMDA, ganyan. Mm-mm. Tapos parang inisip ko, para saan to? Oo. Ginastusan nyo yan. Feeling ko ano yung corruption yun eh. Oo. Ganun. Sino to? Yung parang yung face niya lagi kapag lalabas ka ng airport andun. Yung sa tourism. Si Frasco. Na parang, representative ko pala ng Pilipinas. Ganun. Parang, kailangan ba andyan mukha mo? Yung pinipinpoint ko hindi sa specific na tao. Oo. Yung pinipinpoint ko is walang kwenta yung project na yun. Oo. Pero yung project na yun, basically every project, Tayo ng tax natin. magkano lumalabas dyan? Sobrang overpriced ng kahit anong bagay na gobyerno yung nagpo-procure. Pag sila yung, For example, minsan din iniisip ko, ito medyo malayo pero hindi malabo. Yung mga paso sa kalsada. Oo, sure yun. Mga paso Na basta ng government? Oo. Na parang tangina, I mean, may paso dyan, fine, environmental shit, okay na may paso, may mga halaman and everything. Technically, okay siya sana. Pero like, pag nakita mo siya after ilang years, Wala after na. 2 years, or at least a year, puro alikabok na lang yun. Wala nang plants na tumutubo dun sa mga paso eh. Pero, again, ginastusan yan. Di ba? Yun yung mga nakikita ko na, tanggalin mo man yan dyan, wag mo gastusan yan. Na naman magbabago eh. Oo. Walang naitulong. Wala na itulong yung ginastos mo dyan. So, may mga projects talaga na para lang masabing, or may, kumbaga kasi alam ko, yearly, may budget si government, tapos kailangan nilang gastusin. Kung hindi nila gagastusin yun, parang mapupunta lang sa next year budget. Which is wrong. Kasi, pag humihingi ka ng budget, normally, may lineup ka na, okay, ito yung projects. Kumbaga, kahit sa companies naman eh, Oo. at the start of, or before mag-start yung next year, kunyari, for example sa amin, January, di ba? So, Q3 pa lang ng year natin ngayon, gumagawa na ng plano for next year. Okay.
So, yan, go to market na yan. Maglilista ka na ano yung mga gusto mong gawin next year. Oo. Costing, magkano yung aabutin. Fino-foresee nyo na. Fino-foresee nyo na kung magkano yung aabutin ng mga projects next year para magawa yun. Tapos, saka nyo siya hihingin sa budget. Para pagdating next year, okay, kailangan mo i-defend yung gusto mo gawin next year para ibigay sa'yo yung budget next year, diba? So, ganun din naman sa government. Hindi yung, bibigyan kita ng 300 million, go bahala ka lang. Which is parang ganun ata yung nangyari with, I don't know, kasi kung titignan mo yung mga projects nila, parang hindi pinagandaan. Parang hindi pinag-isipan hindi pinag-isipan. Parang, uy, gawa tayong project bukas. Parang ganun eh. Na parang, ano ba nauuna? Yung plano ba o yung budget? Diba? Yun yung mali. Oo. So, as in, parang ang dating kasi parang nauuna yung budget kaya kaya hindi parang saan gagamitin. hindi nila alam kung saan. Gawa tayo ng kahit ano, ganun na lang. Yun, ganun yung mga forms nila. Forms of corruption. Oo. Well, yun, no? Gawa tayo kalsada, no? Uy, may gawang kalsada doon, no? Sirain natin. Ang ganda ng kalsada dito, Sirain nga natin. Or minsan kahit walang kwenta yung kalsada, no? Paggawa tayo kalsada dito, ganyan. Meron yung kinalib ngayon, yung sobrang wala kwenta. Tayo doon. Anong tawag sa ganun? May mga parang bollard. Bollard? Posted dun sa sidewalk. Na hindi na ba kailangan? Yun talaga hindi mo kailangan. Ang nipis-nipis na ng sidewalk, nilagyan mo pa ng ganun. Sobrang corruption yun. Yung ito explain namin yung sidewalk nila para ma-imagine nyo. Yung sidewalk nila pag naglakad ka, kasya ka, ikaw lang mag-isa. Kung may kasalubong ka, lalabas na ng kalsada. Tatagilid ka kapag may mga kasalubong ka, gano'n. Tapos nilagyan pa nila yung bollard. So ngayon, pag naglakad ka doon, nakatagilid ka na all the way. Sobrang wala kwenta. Sobrang walang kwenta nun, man. Tapos ang haba, no? Ang haba buong street. Buong street ka. Buong barangay nga yata yun eh. Ang lala. Di ko rin mag-gets eh. Kung anong purpose nun. Para siguro hindi mag-park yung mga tao sa kalsada. Pero in which, di talaga eh. Kasi, for example, yung kalsada dun, two-way siya, pero isang kotse lang. So, bale, isang papunta doon, isang pabalik, di ba? Okay. Or minsan nga, masikip pa siya masyado pag magkasalubong malaki yung, Tapos, anong purpose nun para walang tumigil sa kalsada? Walang magbababa? Kasi pagka tumigil ka doon, pag binuksan mo yung pintuan, tatama ka rin sa bollard eh. I don't know, man. As in, like, hindi ko yun yung mga kani-question na, no? Pwede kaya natin gawing content yung tingin mo. Punta tayo sa mga, kung anong purpose nitong, questionin lang natin. Check na natin sa TikTok kung may baka may nag-post about it. Gawa tayong content nun. Well, I don't know, man. As in, sakit sa utak. Kasi may ganun sa China na citizen siya. Tapos, kino-content niya yung mga sira sa kalsada. Tapos parang, bakit ganito? Tapos inaayos ng government. Pinapanood. So, gawa tayong ganung content. Day 1 of posting the lubak in something area. Tapos, hanggang maayos siya. Gagi, tutuloy pa ng apo ko yun eh. Baka nag-content na apo ko. Try natin ganung content, no? Hanap ka lang ng specific na lubak sa Marikina. Tapos everyday, i-content mo lang siya hanggang di naayos. Tapos itatag mo lang lagi yung Marikina City Hall. No? Pwede yun, no? Tapos, pag hindi nyo na ako nakita na good, pinapatay na lang ako. Ulit mo ah! Mas nakamura pa kami. Ano pa bang, walang kwentang, Ano ba tayo napunta dun? Layo na napunta natin, Ano ba bang mga conspiracy? Gusto ko yung conspiracy. Yung sa moon. Gusto ko. Yung first man. Kasi, for example, kailan tayo pumunta ng moon? Kailan tayo? Hindi ba? Hindi, kailan yung si Neil Armstrong pumunta? 1969 yata. Parang gano'n. 68, 69.
Tapos sabi nila, yung computers daw back then, Mm. mas malakas pa yung cellphone mo ngayon Oo. kaysa sa computers back then. So, what's holding you back, no? Para... Ang nabasa ko, ang unang-unang, parang pinaka-logical reason daw kung bakit never na bumalik sa moon yung man Mm. is because Walang banyo. na-realize na walang kwenta yung moon. Oo. As in, Oo. wala kang magagawa sa moon. As in, Walang Aya cakes doon. Walang Aya mob dito. Sabi. kumbaga, it's not worth exploring or Oo. colonizing. Ba't kasi nasa isip nila mong colonize agad? Hindi, I mean like, nung pumunta sila sa moon, Puta, blank space lang daw. oo, parang okay, nothing special about the moon. Yun lang, yun yung parang pinaka-conclusion nila doon. Mm. Kaya never na sila nagpadala ng tao ulit na mag-risk yung lahat ng gastos to bring a person sa moon, tsaka yung risk na kailangan gawin para makapagpadala ng tao sa moon. Hindi siya worth it para sa Let's say lang na tumira ang tao sa moon. Ano na mangyayari, no? Di kapag gabi madilim na rin dito sa Earth. Kasi syempre may mga buildings sa and hindi na siya nag-glow, di ba? Nakikita mo ba na yung let's say nakapagtanim na ng puno doon. Ano na mangyayari? Di wala na tayong parang ilaw hindi, sa gabi. Yun nga. Yung reality about the moon is it will never have oxygen. Oo. And so therefore never ka makakapag-plant ng trees. Oo. Never ka makakahinga doon. So never mo siya makakolonize. Kaya never na silang bumalik sa moon as humans. yun. Oo. Pero parang ang pangit naman kasi, let's say lang pwede talaga doon sa moon. Parang paggabi buta, wala ka na nakikita. Lalagyan nila LED. Wala nang source of light kapag gabi. Meron akong ewan ko lang fact check mo na lang. May nabasa ako na parang mas malapit pa yung may isang part ng mundo na sobrang isolated niya. Isang island sa Earth. Okay. So sobrang isolated niya na mas malapit pa siya sa moon Gago. kaysa sa nearest na island sa kanya. Or nearest Planet. landmass sa kanya. Okay. Ganun siya ka-isolated. Oo. Sa Earth? Or ano ba? Or hindi yata moon. Yata, mas malapit pa siya sa International Space Station Okay. kaysa sa any other place sa Earth. Oo. Ganun siya ka-isolated. Parang sa gitna yata siya ng Pacific Ocean or something. Gago. Anong di ba parang may parang may gravity pull ba kapag 'di ba kapag ganun. Kasi yung International Space Station nasa pa rin siya nasa Orbit pa rin siya ng Earth eh. So hindi pa siya parang kumbaga pasok pa siya sa nasa space siya pero hindi siya sumasabay pa rin siya sa ikot ng Earth. ng Earth. Oo. Ano eh? Bobo sa ganun eh. Ano yung parang hemisphere ba yun? Atmosphere, stratosphere, I don't know, sphere. Basta parang nasa loob pa siya nung kasi ang alam ko ang Earth may shield pa yun eh, parang gano'n, di ba? Bago ka makalabas talaga sa outer space. May atmosphere yata. Atmosphere. May shield po tayo na pag inatake ka na aliens. May kita mo sa sky, may nabubutas. Oo. So, speaking of aliens, last to. Tawag dito, may napanood akong podcast. Ano lang naman sila, mga theories about theories. So, walang facts daw. So, di naman kayo mahilig sa facts. So, Filipino tayo. So, theories lang na nakalimutan ko yung kung bakit, pero inaabangan ko. Kasi ang theory nila is parang i-announce ni Trump sa July na totoo daw ang aliens. Na parang may sila. Parang
colluding or something. Ano yung parang logic ganun. niya doon? Bakit Hindi ko i-ano si maalala Trump? pero parang ang topic nila nung episode na yun is about aliens din talaga. So tayo rin, mag-research kami, tapos susundan namin yung episode na to ng aliens. Naniniwala ka sa aliens? Oh, I think oo. I don't think tayo lang sa buong solar system. Eto. Oh. Tingin mo, may aliens among us? Meron yan. Meron, no? Oh, meron yan. Feeling ko rin eh. Meron yan. Feeling ko, most people in power. Oo. Alam mo, may alien oo. sila. Sa aliens pala, parang naalala ko lang, share ko lang to. Na parang kung bakit ganun yung image nila. Tapos parang sobrang payat ng katawan, maliit, tapos ang laki lang ng ulo. Kasi parang hindi nagmamatter sa kanila. Kasi sobrang ahead na sila ng future. Parang nabasa ko to. Na parang, kasi tayo, yung body natin, ano siya nag-adapt siya sa environment Na parang yung from Homo erectus to Homo sapien to homophobic. Parang nag-aano parang kaya marunong tayo gumamit ng kamay. Kasi yun yung that's what's needed to survive. Parang gano'n. Tapos sa kanila, kaya yung kunyari yung mga aliens sa kanila sa depiction ng aliens yung parang di naman nila kailangan ng limbs, hindi nila kailangan ng 5 fingers kasi iba yung environment nila. Tsaka sila, may power sila, yung telekinesis nga daw. So, kailangan nila yung utak yung lang utak talaga. yung malaki sa kanila. So, yun yung pinakagamit na gamit sa kanila. Which is theory lang din to, guys. Wala kaming... So, hindi sila magmumukhang tao kasi hindi nila kailangan hindi yun kailangan sa environment nila. Ay, tsaka kasi parang future na sila. Nasa future sila. Parang ganun. Alam mo, shit, ang talino ko, bro. Alam mo kung paano natin colonize yung moon? Or yung paano? other... Yung moon? Or other planets? Oo. Kailangan mag-breed tayo ng next generation of humans na hindi kailangan ng oxygen. So, baby pa lang. Ano, paano magagawin yun? Ililimit mo na yung hangin nila. Torture mo na bata pa. Kasi, for example, di ba, yung organisms. Okay. Kaya sila, for example, yung mga isda, nagkaroon sila ng gills, kaya sila natutong huminga sa tubig. So, kumbaga, ilang generations and ilang cycle yun, nag-evolve yung species nila na magkaroon ng gills para makahinga sa tubig. Tapos, alam ko sa, I don't know, other parts, yung mga, I think, badjaw yata, ganyan. Yung mga lumalangoy sa kumukuha ng pearls. Okay, Parang sila, yung lungs nila, nag-evolve na, kasi kakaganon nila, na parang, compared to a normal human being, mas sila sa tubig. Mas kaya nilang matagal sila hindi humihinga. Gago, alam ko yun yung binibreed natin. Meron na. Gago yung AI. Kasi kinukuha na ng AI yung conscious natin eh. Kasi di ba masyado na tayong nag-aano sa AI ngayon. Doon na tayo nagre-rely more on sa mga questions. Yung mga emotions natin, minsan may mga ganun tangin na. Ginagawa ko therapist so, diba? ng AI eh. So, meron na yan. Parang, minsan baka kunin na lang nila itong piece of data na to na gawin nilang tao. So, yung AI na hindi naman kailangan ng oxygen yun. May sarili siya. Tapos papadala nila sa moon. No? Tangin na. Tangin na, robot. Gagawa siya ng civilization doon. Diba? Tangin na. Diba? Kaya hindi. Pero ang sabi nila, ang AI, ito last na talaga to. Ang AI, parang, at some point, ang tao, magiging bobo na. Kasi, yung knowledge, hindi na aangat pa. Kasi? Kumbaga kasi, masyado nagre-rely yung tao sa AI.
Okay. Unlike before na nagre-research yung mga tao ng kanya-kanyang research na... Pero di ba mas madali na nga mag-research ngayon? Hindi, kasi yung kung ano AI yung, na kung ano yung finifeed nilang data. data kay AI ngayon, yun yung mga past So research. hindi na nag-move forward yung... Ano na lang ibibigay mong bagong research kay kung hindi na yung human hindi na mismo nagre-research. Pero kumaga kasi ngayon again, we need to look at AI kung ano siya. Yung AI is a tool. Oo, naman tool. talaga. Oo. It helps you do stuff and learn stuff and think of new stuff. Oo. Kumaga, hindi mo na, pag nagpo-prompt ka naman sa AI, hindi naman siya gawin mo to para sa akin. Well, hindi siya ganun eh. oo. Gagawin mo siyang, okay, that's you ganto ka. Oo. Kumaga, paano ba explain? Bibigyan mo siya ng May prompt ka eh. may prompt ka. Mas maganda yung prompt mo, mas maganda yung result na ibibigay niya sa'yo. Exactly. Oo. So, syempre, pag may pinapagawa ka sa kanya, Oo. may end goal ka pa rin. Oo. Na, kanyari, ikaw, Oo. scientist ka. Oo. Pero all human beings ba use it that way? Na most of hindi naman ganun eh. Meron lang, paano magtimpla ng kape? Yung parang mga ganun simple questions lang eh. Lang. Diba? Yan yung mga bobong Diba? human beings. So, doon may possibility na hindi naman nagdagan. Kumbaga, for example na lang, tumigil na mag-research ang tao na parang nagtanong na lang lahat kay AI. Si AI naman, hindi naman siya magre-research on his own eh. Kumbaga, nagre-research lang siya sa past research. Machine learning siya eh. So, the more na ginagamit siya ng tao, the more na nakukuha niya. Tumatalino siya. And then, what's good about AI din kasi like, lahat ng searches mo sa kanya or the more na ginagamit mo siya, the more na nakikilala ka niya. So, for example, tatanong ka about stuff before. Nagkakaroon siya ng context. Na pag tinanong mo siya ulit next time, alam niya na kung paano approach niya gustong sabihin sa'yo. Yung sagot. Oo. Ngayon nga, pwede mo nang tanongin yung AI na parang kunyari, pretend you are Einstein. How would you deal with this situation? Gugu? Legit ba daw? May tapos, conscious siya ni Einstein. Kasi meron siyang kumbaga data about may biography siya or something. Like may mga combination ng lahat ng information about Einstein nung bata. Tapos si Einstein. picture out niya na. Picture out niya kung paano magsalita si Einstein. Gago yung world dun, no? Tangin na. Na ganito yung ugali niya, ganito yung worldviews niya, philosophy niya, so, ganyan. Possible talaga, man. I think next na is parang may magkaka-robot talaga na may AI conscious na ang feel ko is, as of now, hindi naman self-conscious yung AI eh. May prompt ka pa rin. Kailangan mo pa rin siya i-prompt. Hindi siya nag-iisip ng sarili niya. So, nakatakot na, kasi before, alam mo yun yung Planet of the Apes. Ngayon, Planet of AI na. Parang ganun na. Terminator pare. Terminator. Skynet. Diba? Yun yung ng Terminator, plot ng Terminator eh. Yan na. Lala. Pero exciting siya sa akin ah. Exciting, oo. So, isipin mo na lang may AI. Kung yung ChatGPT or yung ganitong type of AI meron na, let's say at least 10 years ago or 15 years ago, college tayo, tas may ganyang AI. Gogo, lala. Pucha, wild yun, boy. Wild, gogo. Diba? Dali siguro ng mga research papers before. Dati, Wikipedia pa lang, Gago, hindi pa nga magandang source ang Wikipedia. Yun nga eh. Diba? Pero again, sobrang tempting na ngayon na ipagawa sa AI lahat. Oo. Kung bobo ka. Pero kung okay ka, magagamit mo yung, siguro ang ganda siguro ng output ng mga research paper mo ngayon. Kasi mas madali na mag-research eh. Gagandahan mo lang yung prompt. Kumbaga, pag-ubusan mo na lang ng oras mo, yung prompt mo eh.
Kasi yung AI, pwede mo siyang ka-brainstorming, Oo. pwede mo siyang... Nasa paggamit lang din talaga eh. Mm. Nasa paggamit mo eh. Pero, what if tao lang din pala yung nasa likod ng AI? Tangina, dami nagre-research. No? Ginajudge ka lang. Bobo naman ito. Bobo Paano naman lang eh. magtimpla ng kape? Meron Tapang yung mo pa sa akin yan. merong skit dati sa I think Google yata yun. Commercial siya na if Google was a person, ganun, di ba? Tangina kung yung AI pala, may yung mga BPO pala sa Pilipinas. In-outsource na naman sa Pilipinas. yung pala yung trabaho nila na parang tangina, every time may mag-search sa AI, Oo. sila yung gumagawa nun. I think good na yun. Layo nun ng episode. Pero anyways, Tito Mars and Tito Abdul. Congrats. Congrats na kayo. Tawag dito. Inaano kayo. Parang ang gusto lang naman ata nila is maging ally kayo. So, yun lang naman yun. So, I think tama lang na ganun, maging ally kayo since gamit nyo yung personality nila as your content. I agree naman. Diba? Actually, sorry, last na. Going back dun sa ganun topic. Yung mga, kasi, men. Men? No, men. Sobrang greedy okay. in nature ng men. Ano to, diba? Since ano pa to eh? Caveman... Hindi. As in, yung mga lalaki. Oh. Sobrang greedy nila. Ano mo bakit? Like, kahit yung hindi sa kanila, gusto nila sila yung... sila yung nasa pinnacle nung league na yun. Like, for example, di ba? Sa sports. Okay. Okay, may NBA. Tapos may pang babae. Pero gusto rin pasukin ng mga trans yun. Para okay. kami pa rin yung number one dun. Pero disguise as women, as trans. Pero at the end of the day, men we just like na tangin na amin pa rin to. Sa amin pa rin to. We run this shit. Yeah. So even dun sa community sa LGBT. Ganun pa rin yung totoong lalaki pa rin yung gusto kumuha ng spot, diba? Wala lang, naisip ko lang yun. Again, theory lang yun. Walang ano yun. Anyways, thank you.